So magandang araw para sa ating lahat. Ang video presentation na ito ay tungkol sa discussion ng Module 6 kung saan tatalakayin natin ang agrikultura, itutubong pangkat, manggagawang kontraktual at ng magsasaka. So una, ano nga ba ang tinatawag nating agrikultura? So ito ay nagmula sa salitang Latin na agrikultura o agri na nangangahulugang field at kultura na ang ibig sabihin ay cultivation o growing. Next, isang agham din ito at sining na may kaugnayan sa pagpaparami ng mga hayop at halaman. And then last, ito ay isang agham na may direktang kaugnayan sa pagkatas ng mga hilaw na material mula sa likas na yaman. So, ibig sabihin, pag sinabi nating agrikultura, ito yung sektor kung saan tayo nakakakuha ng ating pagkain sa pang-araw-araw. So, ang agrikultura, sila yung field or sakop nito yung hindi lang sa pag-provide ng pagkain, kundi pati na rin ang pagpaparami ng mga hayop at iba't ibang klase ng halaman. Kung saan sa agrikultura, masasabi rin natin na ang pag-aalaga ng iba't ibang klase ng hayop katulad na lang ng baboy, baka, manok, isda ay maaaring pagkakitaan at ikabuhay ng isang tagapangasiwa or nangangalaga ng mga uring hayop na ito. So, ganun din sa halaman, meron tayong iba't ibang uri ng halaman na kung saan naibibenta ito sa merkado. So, ngayon, usong-uso po yung mga plantitos, plantitas na kung saan nagkalat, talamak ang bintahan ngayon ng iba't ibang uri ng halaman dahil nga sa pandemya na nararanasan natin ngayon. Kaya tayong mga Pilipino ay gumagawa tayo ng mga paraan para makasurvive sa isang araw. So, sa agrikultura, kasama ang lahat ng mga yan. Particularly na rin sa pagsasaka na kung saan unang pinagkukunan natin ng supply ng bigas upang kainin natin sa pang-araw-araw, hindi lang sa pang-araw-araw kundi sa isang buong taon. Kaya nga meron tayong mga magsasaka na nagtatanim ng palay para ma-provide ang pangangailangan ng isang bansa, particular na sa pagkain. So, may kaugnayan din ito sa pagkatas ng mga hilaw na material mula sa likas na yaman. Halimbawa na lang po is yung panggugubat natin. Yung kumukuha tayo ng mga puno, pinuputol ang mga punong ito na nagiging isang panibagong material. For example, plywood, ganun. So, sa mga likas na yaman, napagkukuhanan din natin yan ng mga material na nakakailanganin natin sa pwedeng sa pagbibuild ng mga building, sa paggawa ng mga kabahayan, or pwede ring maging negosyo sa mga nagbebenta ng mga lumber. So, yan yung sektor ng agrikultura na ipinapahayag ng mga definition na nandyan sa inyong mga screen. So, next po ay modernisasyon ng agrikultura. Ano nga ba yung mga dapat na pagbabago na nakakamtan ng agrikultura natin dito sa mismong bansa po natin? Number 1 is National of Agricultural Lands, kung saan ito ay paglago ng mga bukirin upang magkaroon ng lupang sasakahan or sasakahin ang mga magsasakang wala o kulang ang lupang sinasaka. So, sa government po natin, sa National of Agricultural Lands, ibig sabihin, kailangan bigyan nila ng sapat. Hindi lang sapat, kundi lupa. Yung mga magsasaka na kung saan pwede nila itong tamnan ng iba't ibang klase ng mga halaman. Particular nila is yung palay, na kung saan nga is pinagkukuhanan natin ng bigas up to noon hanggang sa ngayon. So, dapat nabibigyan sila ng sapat na lupa na kung saan pwede silang makapagtanim. Kadalasan kasi yung mga magsasaka natin ngayon is wala talaga silang sariling lupa. Ibig sabihin, nakikisakahan lang sila. Kung saan kapag time ng harvest na, kapag aanihin na nila yung mga palay, is yung kikitain nila doon, hindi buong sa kanila kasi kailangan pa nilang magbigay doon sa lupang pinagsasakahan nila. So, dapat i-priority ng government natin na sana yung mga magsasaka is mabigyan ng mga sapat na lupa na kung saan pwede nilang pagtaniman.
Next is pagbibigay ng suporta sa mga magsasakang Pilipino. So yes po, kailangan na kailangan ng suporta ng magsasakang Pilipino, lalo na sa ngayon na ang baba po ng bentahan ng palay. Pero kapag kayo binibenta naman sa mga merkado, sa mga palengke, sa mga groceries, is hindi lang siya doble, hindi lang doble yung bentahan nila, kundi triple pa. Ibig sabihin, yung presyo ng palay is masyadong mataas kapag ibinibenta na nila sa merkado. So, yung pagbibigay ng suporta, isa dapat yun sa binibigay ng gobyerno kung saan pataasin yung bayad ng per kilo ng palay at ibaba at pababahin yung presyo ng bigas sa bawat palengke. Yun sana yung yun yung isang suporta na pwedeng maibigay ng gobyerno. Next is pagsasagawa ng irigasyon at mga programang pang-agrikultura. So, sa panahon ng tagtuyot, yung mga summer season, natutuyot po yung mga kalupaan. Ibig sabihin, kapag kahit na meron silang tanim na palay, for example, hindi sapat yung tubig kasi nga summer season. Ibig sabihin ko konti lang ang tag-ulan. So, yung tubig is hindi sapat na kung saan gumagawa sila ng programang patubig or pagbibigay or pagpapadaloy ng tubig sa mga irrigation na kailangan ng mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Pero hindi yan nasusolusyonan agad kasi hindi rin naman pwedeng i-release agad or mag-release ng tubig ang isang dam, mas lalo na kapag ito ay nasa critical level kasi mas marami din naman ang magsasuffer kapag ganun. So, yung pagsasagawa ng irigasyon sa programang pang-agrikultura, minsan natutustusan yan ng ating gobyerno, pero kadalasan ang gumagawa talaga ng paraan sa pagpapatubig is yung mga magsasaka na mismo, yung mga nagtatanim na mismo. Kung wala nang maantay sa government, kung hindi na mabigyan, so sila na mismo ang gagawa ng paraan kasi syempre sayang din naman yung itinanim nila kung matutuyot lang din ng ganun. So, next po is pagpapaunlad sa sistema or infrastruktura at mga kagamitan. So, dito sa Pilipinas, kung ihahambing natin sa ibang bansa, ibang-iba yung mga kagamitan na ginagamit nila doon sa pagtatanim, sa pag-aani. Nakikita naman ninyo sa mga videos kung may na-upload sa Facebook, sa YouTube, ganyan, or sa balita na mismo. Makikita natin na sa ibang bansa, parang ang nag-upgrade, parang ang ganda ng mga kagamitan na ginagamit nila doon. Mas napapadali yung trabaho ng isang nagtatanim or ng isang magsasaka. Pero dito sa Pilipinas kasi, hindi pa kayang i-provide ng government natin yung mga infrastruktura or mga kagamitang ganyan. Kasi alam mo naman na kapag binili siya sa ibang bansa, mahal din ang bintahan nila. Although may mga nai-invento rin yung mga Philippine inventors natin kung saan nakakatulong din siya sa kagamitan na pwedeng gamitin ng mga magsasaka. Pero hindi naman lahat ng mga magsasaka is pwede itong gamitin or na-afford itong bilihin para lang mas mapabilis yung kanilang pagtatanim at pag-aani. Mas marami pa rin talaga yung mga gumagamit ng traditional materials sa pagsasaka. Kasi nga, hindi naman lahat ng magsasakang Pilipino ay kayang bilhin ang mga kagamitang ito. So, next po is pagbibigay ng mga binhi na madaling pakinabangan. So, meron tayong mga nababalitaan na nagbibigay naman sila ng mga binhi na pwedeng itanim ng mga magsasaka sa mga LGUs, local government units na po, yung mga mayor, ganyan, mga vice mayor, sila na mismo yung mga nagbibigay ng mga binhi. Pero hindi naman natin alam kung naibibigay ito ng tama or wasto or yung sapat na binhi para kanilang itanim at pakinabangan kapag ito na ay namunga. Okay, next po ay ang sektor ng agrikultura. So, ibig sabihin, ito yung mga branches ng agriculture na meron tayo sa ating bansa. Number 1 is paghahalaman. Sa paghahalaman, may mga maraming pangunahing pananim ng Pilipinas katulad ng palay, mais, niyog,
tubo, saging, pinya at iba pa. So mahigit sa mga daan-daang bilyon ang kita na mula sa pagsasaka ng mais at iba pang mga produkto ng bansa natin. So number one na sektor or sangay ng agrikultura dito sa ating bansa is yung paghahalaman. So kung titingnan natin ang mga mamamayang Pilipino, iyan ang pinakapangunahing pinagkukuhanan nila ng makakain sa pang-araw-araw. Sa paghahalaman na kung saan nagtatanim tayo ng iba't ibang klase ng mga pananim na napagkukuhanan natin ng pagkain. Hindi lang kapagkukuhanan ng pagkain sa araw-araw, kundi nagagawa rin natin itong negosyo na kung saan naibibenta mo yung mga na-harvest mong mga pananim. So, sa paghahalaman, marami tayong nakikita sa mga probinsya ngayon na marami pa ring mga lupa ang covered or intended para sa mga iba't ibang klase ng pananim. Hindi katulad ng mga sa city or sa urban places na ngayon na kung saan yung mga lupa sana na pwedeng pagtamnan is binibili ng mga private sector kung saan pagpapatayuan nila ito ng mga iba't ibang klase ng infrastruktura. Sa mga city yun sa ngayon. Pero sa mga provinces, katulad na lang dito sa atin, is marami pa rin naman tayong mga nakikitang lugar or mga lupa na kung saan may mga pananim pa rin, katulad nga lang ng palay and then mais. Yan kasi yung kalimitang itinatanim dito sa ating probinsya. Next is paghahayupan. So, ito ay tumutukoy sa pag-aalaga ng mga hayop na gaya ng kalabaw, baka, kambing, manok, baboy, at pato. So, layunin ng paghahayupan ang pag-supply ng ating pangangailangan sa karne at iba pang mga pagkain. So, sa paghahayupan naman, next into paghahalaman, yan yung ikalawa na pinagkakakitaan nating mga mamamayang Pilipino. So, marami sa atin ang nag-aalaga ng baboy, marami sa atin ang may manukan, meron ding kambingan, pati na rin yung mga iba't ibang uri ng mga hayop na pwede pa nating mapagkuhanan ng pangangailangan natin sa karne. So, sa paghahayupan din, is siguraduhin na maganda yung place na pag-aalagahan natin ng mga hayop kasi may mga sakit na kumakalat na lang ngayon, katulad na lang ng sa baboy, yung ASF, African Swine Fever, na kung saan marami yung mga naapektuhan na baboy. So, marami yung mga pinatay dahil parang hindi na magkahawaan sa iba. Pero, ang pinaka naapektuhan doon is yung mga nangangalaga or yung mga nagninegosyo. Kasi nga, yung kita nila is bumagsak dahil marami yung mga naapektuhang alaga nilang baboy. So, kapag ganun, sa balak nating magkaroon ng paghahayupan, particularly sa baboy, tignan natin yung paligid. Dapat ito ay palaging malinis kasi nakukuha rin naman yung mga sakit sa mga paligid na kung saan ito ay marumi. So, paghahayupan ay gawaing pangkabuhayan kinabibilangan ng ating mga tagapag-alaga ng hayop. So, next po is yung pangingisda. So, meron tayong tatlong uri ng pangingisda. Number 1 is commercial, ikalawa municipal, and then pangingisdang aquaculture. So, ano nga ba ang pagkakaiba ng tatlong uri ng pangingisda na yan? Number 1 is commercial na pangingisda. Ito ay tumutukoy sa uri ng pangingisdang gumagamit ng mga barko na may kapasidad na higit sa 3 tonelada para sa mga gawaing pagkalakalan o pangnegosyo. So, yung commercial na pangingisda is ito yung mga pangingisda na kung saan gumagamit sila ng mga malalaking barko. So, ito yung mga pumapalaot sa mga gitnang bahagi ng dagat na kung saan nakakakuha sila ng iba't ibang klase ng isda, hindi lang iba't ibang klase, kundi talagang tonelada yung mga nakukuha nila. So, yung ganitong uri ng pangingisda is para lang sa pangkalakalan or sa gawaing pangnenegosyo. Ito yung pumapalaot sila
sa mga susunod na araw, and then hindi sila babalik ng agaran. Kasi nga, ang aim nila is makakuha ng tone-toneladang isda para sa kanilang negosyo. So, doon sa susunod na slide, makikita ninyo yung example na pictures kung saan mas maintindihan natin kung anong pagkakaiba ng tatlong uri ng pangingisda na yan. Next is municipal na pangingisda. Ito ay nagaganap sa loob ng 15 kilometro sakop ng munisipyo at gumagamit ng mga bangka na may kapasidad na 3 tonelada o mas mababa pa. So, hindi nangangailangan na gumamit ng fishing vessel. So, unlike doon sa commercial na pangingisda, mas maliit ng uri yung municipal na pangingisda kung saan pwede na lang gumamit ang mga mangingisda or fisherman ng kanilang sari-sariling mga bangka. So, ito lang yung mga pumapalaot sa mga hindi kalayuan or hindi kalayuhan ng dagat kasi bangka lang naman yung kanilang mga ginagamit. So, kapag may mga typhoons, may mga banta ng bagyo, hindi sila pwedeng pumalaot ng malayo kasi pwedeng magbigay ito ng sakuna sa kanila kasi nga maliit lang yung bangkang ginagamit nila unlike doon sa commercial na pangingisda. So, dito sa municipal na pangingisda, pwede rin itong gamitin sa pangnegosyo pero sa mga maliliit lang na negosyo. For example, pag may mga talipapa, ganyan. Or, sa municipal na pangingisda, pwede rin ito yung uri ng pangingisda na ikinabubuhay ng mga taong nakatira mismo doon sa malapit sa dagat. So, ito yung example ng pangingisda na meron sila. Yung ginagamit lang nila is hindi mga fishing vessels na mga malalaki, kundi yung mga sarili ng nilang mga bangka. Na ang aim lang is makakuha ng 3 toneladang or mas mababa pa na pwedeng ibenta nila doon lang sa baryo nila or doon lang sa nasasakupan nila o di kanya pangkain nila sa araw-araw. Next is pangingisdang aquaculture. So, ito ay tumutukoy sa pag-aalaga at paglinang ng mga isda at iba pang uri nito. Mula sa iba't ibang uri ng tubig pangisdaan, so meron tayong fresh, tabang, rockfish, maalat-alat, at marine or yung talagang maalat na klase ng tubig. So, sa pangisdang aquaculture, hindi siya katulad doon sa commercial at municipal kung saan sila ay pumapalaot or sumasakay sila ng barko or ng bangka para lang makakuha ng iba't ibang klase ng isda. Sa pangisdang aquaculture, sila na mismo yung nangangalaga ng mga isda. So, for example, meron silang sariling fish pond, ganun. Or sa isang parte ng dagat is meron silang merong mga nakalagay na lambat doon, particularly sa mga isda na kanilang inaalagaan. So, unlike doon sa commercial at municipal na kailangan pa nilang pumalaot, dito sa pangingisdang aquaculture, sila na mismo yung nag-aalaga doon sa mga isda na gusto nilang ibenta or gusto nilang kainin. So, tulad nga ng sinabi ko kanina, ito yung mga larawan ng tatlong klase ng pangingisda para mas lalo po nating maintindihan. So, number 1 is commercial na pangingisda. So, makikita po ninyo dyan yung barko na kanilang ginagamit. Talagang yung malalaking barko na kung saan kaya ding i-accommodate ang tone-toneladang mga isda. So, pwedeng makahuli yan ng mga malalaking uri ng isda. Unlike doon sa municipal, doon sa number 2, municipal na uri ng pangingisda, na kung saan ang ginagamit lang dito is mga bangka. So, hindi sila pwedeng pumunta sa pinakamalayong pinakamalayong parte na ng dagat. Next is aquaculture. So, makikita naman po ninyo dyan, katulad ng sinabi ko kanina, yung, for example natin is fish pond, na kung saan sila na yung nangangalaga mismo doon sa isda. Sila na yung mga nagpapalaki. So, sila na yung nagbibigay din talaga ng mga pagkain ng mga isda para maparami sila. So, meron pa isang example dyan, aquaculture, na kung saan kadalasan ang mga inaalagaan, hipon, ganyan, sumpo, pwede rin silang mag-alaga ng mga damong dagat or halamang dagat. So, yun po yung yan yung halimbawa ng tatlong uri ng commercial.
tatlong uri ng pangingisda pala. So, next is panggugubat. So, ito ay isang pangunahing pang-ekonomikong gawain sa sektor ng agrikultura. Patuloy na nanininang ang ating mga kagubatan, bagamat tayo ay nahaharap sa suliranin ng pagkaubos ng mga yaman nito. So, yes po, sa panggugubat, ito yung pinakauna na sektor ng agrikultura kung saan ginagamit natin siya sa pang-ekonomikong gawain. Ibig sabihin, dito tayo kumukuha ng mga hilaw na materyales na binebenta natin na ginagawang pangnegosyo. For example, pinagkukuhanan natin ito ng plywood, ng table, torso, at veneer. So, yan yung mga nakukuha natin sa sektor ng panggugubat na kung saan nakikita nga natin nahaharap tayo sa suliranin ngayon ng pagkaubos ng mga yaman kasi pumuputol tayo ng mga puno. Pero, hindi naman ito napapalitan. Di ba nga, kailangan ng kagubatan ng maraming puno or iba't ibang klase ng puno para once na nagkaroon ng malaking sakuna, katulad na lang ng iba't ibang klase ng bagyo, merong pumigil para mag-landslide doon sa particular na gubat na yun. Kasi yung mga ugat ng mga puno, yun yung ang pinagkakapitan ng lupa. Na kung saan nabibigyan sila ng protection para gumuho yung malaking parte ng lupa na nandoon sa gubat na yun. So, kapag naubos yung mga puno na nandoon sa isang gubat, anong nangyayari? Nagkakaroon ng sakuna na kung saan kumukuha ito or kumikitil ito sa buhay ng isang tao. Kapag may mga kabahayan sa gubat na yun, once na nagkaroon ng landslide at walang mga puno na pipigil doon, so, maaari itong mag-cause ng sakuna. Katulad nga nagsabi ko kanina, pwede itong kumitil ng buhay ng maraming tao. So, sa panggugubat, oo, nakakatulong siya sa ekonomikong gawain natin. Mas lalo na doon sa mga ang business ay, anong tawag na doon? Sa mga industrial, yung mga nagbibenta ng lumber, ganyan, siguraduhin naman na yung mga pinuputol na puno is napapalitan din. Kasi, tayo din lang naman ang makikinabang dyan once na magawa na itong plywood, magawa na itong table, oo, kumikita ang mga negosyante. Pero, dapat pangalagaan din nila yung source ng income nila. So, ano yung source nila? Yung mga kagubatan, yung iba't ibang uri ng puno na kanilang pinuputol. So, kapag tayo ay nagputol, siguraduhin na tayo rin ay magtanim kapalit nung pinutol po natin. Next is, so ano nga ba ang kahalagahan ng agrikultura? Number 1, nagtutustos ito ng pagkain. Sabi nga kanina, number 1 provider ng pagkain ng isang bansa is ang sektor ng agrikultura. Next is, nagbibigay din ito ng trabaho. Yes, maraming naibibigay na trabaho ang sektor ng agrikultura. Hindi lang pagtatanim, hindi lang pag-aalaga ng hayop, katulad nga ng sinabi ko kanina, na kapag bibigay ito ng malaking business doon sa isang industriya. Next is pinagkukuhanan ng hilaw na material. So, tagabili ng mangyayaring produkto and then nagpapapasok ng dolyar sa bansa. So, sa agrikultura, pwede rin natin yung i-export sa ibang bansa. Ibig sabihin, lumalabas yung mga materials na ginawa dito sa sarili nating bansa and then ina-export natin. So, nagkakaroon ng mas malaking kita. Kasi, yung pintahan sa ibang bansa, iba naman doon sa bintahan dito sa loob ng ating bansa mismo. So, mas nakakapagbigay siya ng increase ng income ng isang may negosyo, particularly sa agrikultura, kapag na-export sa ibang bansa yung kanilang mga finished product. Next is, sangay ng pamahalaan na tumutulong sa sektor ng agrikultura. So, sino-sino nga ba yung mga sangay ng gobyerno na tumutukoy sa sektor ng agrikultura? Number 1 is DA or Department of Agriculture. Gumagabay sa mga magsasaka ukol sa makabagong teknolohiya at wastong paraan ng pagtatanim. So, si DA, Department of Agriculture, sila yung mga under ng paghahalaman na kung saan sila yung mga gumagabay sa mga magsasaka, sa mga nagtatanim at nagbibigay ng mga iba't ibang klase ng seminar
kung saan ang mga paksa ay tungkol sa mga pagpapaunlad or pagpaparami pa ng mga pananim nila. Next is BFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sinisikap na paunlarin ang larangan ng pangingisda. So, si BFAR, sila naman yung sa sektor ng pangingisda. Sila yung nagbibigay ng iba't ibang klase or kung may makabagong materyales sa pangingisda, sila yung mga nagtuturo doon sa mga Pilipinong mangingisda po. And then, sila din yung mga nagbibigay ng iba't ibang klaseng ang tawag nito, iba't ibang klaseng seminar. Katulad nung doon sa DA, may mga seminar din na kinakandak ang BFAR na kung saan sinisikap nila na mas mapaunlad pa yung pangingisda dito sa ating bansa. Next is BIA, Bureau of Animal Industry, pangangasiwa sa larangan ng paghahayupan. So, ito naman ay sa sektor ng paghahayupan sa iba't ibang klase ng hayop na ating inaalagaan. Particularly doon sa ginagawa ay hayop na inaalagaan natin upang maging negosyo. So, next is Ecosystem Research and Development Bureau. So, nagsasagawa ng pananaliksik sa ecosystem upang magbigay ng siyentipikong batayan sa pangangalaga ng kapaligiran at yamang gubat. So, yung ERDB naman is under din siya ng sektor ng panggugubat. So, kung titingnan natin, yung apat na sektor ng agrikultura is meron din silang mga kanya-kanyang department or kanya-kanyang sektor na kung saan tumutulong din sa kanila. So, sila yung nagbibigay ng gabay, sila yung nagbibigay ng sapat na kaalaman, sila yung nag-update kung merong mga technologies na bago at mga technologies na mas mapapadali yung kanilang paghahanap buhay. So, yung mga department na yan, sila ang tumutulong doon sa apat na sektor na nabanggit kanina sa agrikultura. So, marginalisasyon ng mga katutubong pangkat. Dito sa marginalisasyon ng mga katutubong pangkat, dito sa Pilipinas, meron tayong iba't ibang klase ng katutubong pangkat. So, matatalakay po natin yan sa mga susunod na slides at makikita nyo rin kung ano yung mga itsura po nila. So, sa mga katutubong pangkat, malawak na usapin ang katutubong pangkat dito sa Pilipinas dahil sabi ko nga kanina, marami tayong iba't ibang katutubong pangkat, hindi lang dito sa Luzon, meron din sa Visayas at sa Mindanao. So, pag sinabi natin katutubong pangkat or pangkat etniko, ang unang pumapasok sa isipan natin is yung mga grupo na kung saan meron silang sariling paniniwala, meron silang sariling pamamaraan ng pamumuhay at sila yung natatawag na mas mababang uri ng pamumuhay dito sa ating bansa. So, ang lahat ng tao ay may pantay-pantay na karapatan. Ang mga katutubo dito sa Pilipinas at sa ibang lugar ng mundo ay may pantay na karapatan tulad ng ibang tao. So, kahit anong katutubong pangkat pa ang pinagmulan ng isang tao, ibig sabihin, meron dapat tayong pantay-pantay na pagtingin sa kanila. Meron tayong pantay na karapatan, hindi lang dito sa bansa natin, kundi sa buong mundo na rin, kasi pare-paras lang naman tayong matatao. Pare-paras din lang naman tayong mga tao. So, hindi dapat nagkakaroon ng alitan or ng kawalan ng respeto sa iba't ibang katutubong pangkat kasi kaparehas din naman natin silang mga tao na namumuhay dito sa mundo. So, madalas kasi pag sinabi natin katutubong pangkat, tinitingnan natin sila sa smaller ways. Ibig sabihin, nakikita natin marami sa atin yung pinandidirihan sila, yung may mga naaawa din naman sa kanila, and then pero mas marami pa rin yung mga humuhusga. Ibig sabihin, kinukutya sila kasi nga belong sila or kasama sila sa katutubong pangkat na hindi alam nung mga taong humuhusga sa kanila na meron din naman silang kinabibilangang katutubong pangkat, hindi nga lang nila alam kasi nga yun sa pagpalit o sa pagdagdag ng henerasyon, yung mga katutubong pangkat natin, parang unti-unti nang nawawala.
Ibig sabihin, may mga pangkat dito sa Pilipinas na hindi na talaga kilala or hindi na pinag-aaralan kasi hindi na ito naisalin sa next generation. So, nagkakaroon tayo ng gap, ganun. Nagkakaroon ng gap sa pagitan ng mga katutubong pangkat at ikaw na mamayang Filipino na hindi namulat sa pangkat na kung saan ay ikaw ay kabilang. So, kinikilala ang Amnesty International na ang mga katutubo sa Pilipinas ay kalakhan na naisasantabi at nakararanas ng diskriminasyon at kahirapang mga kalagayang hindi na narapat magpatuloy. So, dito pa lang sa Pilipinas, nagkakaroon na tayo ng diskriminasyon talaga. Nagkakaroon ng diskriminasyon sa pagitan or sa iba't ibang pangkat, katutubong pangkat na nakakasalamuhan natin. So, yung, for example na lang, dito sa city, di ba meron ng katutubong pangkat na tinatawag na badyaw? O, di ba? Sa mga jeep, sila yung humihingi ng piso, sila yung mga namamalimos sa gilid ng kalsada, sila yung pakalat-kalat doon sa mga daan. So, yung katutubong pangkat na yan, na particular is yung badyaw, is nandito na, dito sa Luzon, hindi lang sa Luzon, di ba? Sa Ordaneta nga, ang daming ganyan, di ba? So, yung mga katutubong pangkat na yan kasi, pwedeng mas naghahanap sila ng paraan para patuloy na mabuhay. Kaya nga nagsisilabasan sila sa iba't ibang city dito sa provinces, hindi lang naman dito sa atin. Marami ding lugar sa parte ng Pilipinas na kung saan marami ng katutubong pangkat ang nagsisilabasan sa kanilang comfort zone na natatawag. Bakit? Pwede kasing wala na silang mapagkukuhanan ng makakain doon, or pwedeng naghahanap sila ng mas ikagaganda ng kanilang buhay. Pero yun nga, hindi natin maiwasan minsan magkaroon ng discrimination sa pagitan natin at sa mga katutubong pangkat. So, ang Amnesty International o AI ay isang non-government organization na nakabase sa London na nakatutok sa mga karapatang pantao. So, si Amnesty International or AI, sila yung organization kung saan layunin nila na tulungan ang mga iba't ibang katutubong pangkat kapag natatapakan na yung kanilang karapatang pantao. Kasi alam naman natin na kapag katutubong pangkat or pangkat etniko, sila yung may mga problema sa pamumuhay, kaya hindi sila nakakapasok sa eskwelahan. Ibig sabihin, yung edukasyon nila ay hindi sapat upang malaman nila kung ano yung mga karapatang pantao na pwede nilang ilaban kung sakaling sila ay husgahan or kung sakaling sila ay masasangkot sa isang gulo. Di ba? Dahil kulang ang kaalaman nila, hindi nila alam yung mga karapatan nila na pwede nilang ipaglaban. So, si Amnesty International, sila yung tumutulong sa mga katutubong pangkat na nagkakaroon ng problema sa karapatang pantao. Next is, sila ay may 7 milyong miyembro at taga-suporta sa buong mundo. So, worldwide po yan na. Kahit na nakabase sila sa London, marami pa rin silang taga-suporta outside any other countries. Dito na lang sa Pilipinas, may mga sumusuporta rin sa Amnesty International. So, next is, ang kanilang misyon ay isang mundo kung saan ang bawat tao ay tinatamasa ang lahat ng mga karapatang pantao. So, sabi ko nga kanina, yung pinaka-main na misyon nila is maprotektahan yung mga pinakamaliliit na pangkat or katutubong pangkat ng isang bansa na kung saan tinuturuan sila or tinutulungan sila kapag nagkakaroon ng problema or nasasangkot sila sa isang gulo. So, sila yung, ang aim nila is matulungan yung mga katutubong pangkat. Next, nilalayon din ng AI na palayain ang mga taong nabilanggo at pinigil para sa mga kadahilanan ng pag-iisip, paniniwala, relihiyon, etniko, kulay ng balat, wika, at iba pa. So,
Si Amnesty International, hindi lang siya yung pumuprotekta doon sa mga pangkat etniko na nasasangkot sa gulo, na hindi alam kung paano ipaglaban yung kanilang karapatan. So, nilalayon din nila na palayain yung mga taong nabilanggo na. Ibig sabihin, ito yung mga tao, hindi lang katutubong pangkat na, lahat ng tao covered na nito. So, yung mga tao na nabilanggo na sa mga kadahilan ng pag-isip, ibig sabihin, wala sa tamang katinuan. Di ba kapag wala ka sa tamang katinuan, hindi pwede na arestuhin ka agad. Hindi. Dapat dumadaan yun sa iba't ibang procedure para mapatunayan na ikaw ay nagkasala kahit na ikaw ay may problema sa pag-iisip. So, yan yung mga uri ng bilanggo na tinutulungan nila na kailangan talagang malaman din yung karapatang pantao nila para isalba or defense nila yung kanilang mga sarili. So, ang ibig sabihin ng amnesty ay pardon. So, kung sa sektor ng batas, kung alam niyo yung amnesty pardon na natatawag, di ba? May ganun po tayo. So, tinutulungan din yan ng AI kung saan yung mga nabilanggo na yun nga walang sapat na kaalaman sa kanilang karapatan is nabibigyan ng amnesty or pardon para sila ay makalaya. Next is pangkat etniko ng Pilipinas. So, ang iba't ibang mga pangkat etniko sa Pilipinas ay kinikilala ang kanilang sarili sa lipi, wika, relihiyon o magkatulad na kasaysayan. So, yung mga iba't ibang klase ng pangkat etniko dito sa ating bansa is nauuri sila or nagugrupo sila ayon sa kanilang wikang ginagamit, ayon sa kanilang relihiyon, or sa mga magkatulad na kasaysayan. Ibig sabihin yung iisa sila ng pinagmulan. So, nagugroup sila into that. So, ang populasyon ng pangkat etniko ay naninirahan sa Australasia bilang mga Kristiyano mula sa pagiging animismo, Hinduismo, Budismo, at Islam. So, before nagkaroon ng Kristyanismo dito sa ating bansa, yung iba't ibang pangkat etniko ng Pilipinas, ang unang relihiyon nila or ang mga pinaniniwalaan nila is yung apat na nabanggit. Merong mga pangkat etniko na naniniwala sa animismo, Hinduismo, Budismo, and then Islam. So, before sila naging Kristiyano or naniwala sa simbahang Katolika, yan muna yung mga relihiyon na kung saan una nilang pinaniwalaan. So, mula Hilaga hanggang Timog, ang pinakamarami sa mga pangkat na ito ay mga Ilocano, Pangasinense, Tagalog, Kapampangan, Bicolano, at Bisaya. So, yun nga yung sinasabi ko kanina. Yung meron ka namang katutubong pangkat na kinabibilangan pero hindi mo alam kung saan yun. Diba? So, ako, pangkat etniko ako nakabilang sa mga Ilocano. Pwede rin sa Pangasinense. Pwede rin sa Tagalog. Pero hindi ko na mauuri ang sarili ko sa Pampangan, Bicolano, at Bisaya kasi malayo na siya, hindi lang sa wika, pati sa relihiyon, kundi sa mga kulturang pinaniniwalaan din. So, tayong mga nandito sa probinsya ng Pangasinan, nauuri tayo sa mga pangkat etniko ng Ilocano, Pangasinense, or Tagalog. So, dyan tayo sa tatlong yan nauuri. Next. So, yan yung pangkat etniko ng Luzon. So, makikita nyo po sa inyong mga screen, meron tayong 9 na uri ng pangkat etniko. So, number 1 is Tingguian. Next is Kalinga, Ifugao, Gadang, meron din tayong Kankanai, Ibaloy, meron ding Isnag, Ibatan, and then Aita. So, yan yung mga iba't ibang klase ng pangkat etniko na matatagpuan sa Luzon. Makikita nyo po yung kanilang mga physical features. Ganyan ang itsura ng iba't ibang klase ng pangkat etniko na matatagpuan dito sa Luzon. Next po is pangkat etniko ng Visayas at Mindanao. So, pinagsama na yan kasi kalimitan parehas sila ng wikang ginagamit at parehas sila ng mga relihiyon or mga kulturang kinabibilangan. So, meron tayong Yakan, merong Mangyan, Tagbanwa, merong Badyaw, Subanen, Bagobo, Maranao, Tibule, and then Tausug. So, yan yung iba't ibang klase rin ng pangkat etniko na matatagpuan sa Visayas at sa Mindanao. So,
makikita rin natin yung kanilang mga physical features. So, kapag nakasalubong natin sila, one day, malalaman natin na, ay, kabilang sila sa pangkat na mga ganito. So, pero kadalasan, sure ako na ang na-meet nyo na dyan or nakasalubong nyo na dyan is yung pangkat ng mga badyaw. Di ba sabi ko nga kanina, sila yung mga pangkat etniko na namumuhay na dito sa city. Ibig sabihin, hindi na sila matatagpuan or may mga matatagpuan pa rin sa part ng Visayas at sa Mindanao. Pero yun nga, parang sila na yung mga nakarating sa Luzon na kung saan naninirahan na rin, mayroon na rin mga hanap buhay. So, yan yung nakasalamuhan natin na pangkat etniko ng Visayas at Mindanao. Next, so kilalanin din natin ang ating mga ninuno. So, yung mga iba't ibang klase ng pangkat etniko na nabanggit ko kanina is nabibilang sa mga ninuno natin. Kung anong uri ng ninuno sila nagmula. Kaya nahati-hati sila sa iba't ibang uri ng pangkat. Pero meron pa rin talaga silang pinagmulan. Yan nga yung ating tinatawag na mga ninuno. So, meron tayong Negrito, Indonesyo, meron tayong Maranao, Igorot kung saan nagmula yung mga pangkat etniko nating Kangkanaoy, Igorot, and then Ibaloy. So, dyan sila nag-umpisa. Next is Malayo, and then Tagalog. So, tayo, ang mga ninuno natin is mga Tagalog. Tayong mga pangkat etniko ng Ilocano, Tagalog, and then Pangasinense. Okay, next po is pamumuhay ng mga Ita or Aita. Sa lahat ng mga pangkat etnikong nabanggit ko po, ang tatalakayin lang natin is yung pangkat ng Ita or Aita. So, tinatawag silang mga Aita, Aita, Agta, or Ati. So, yan yung mga tawag sa kanila. Pero sa atin, common na itawag natin sa pangkat etniko nila is Aita. So, nakatira sila sa mga liblib na bulubundukin ng Luzon sa Pilipinas. Tinuturing silang mga Negrito, so ang ninuno nila ay mga Negrito na mayroong mga balat na may itim o madidilim ang pagkakayumanggi. So, unlike sa ating mga Tagalog, yes, kayumanggi rin po tayo. Pero, nakikita mo rin yung kaibahan ng pangkat ng Tagalog sa pangkat ng Aita kasi oo, kayumanggi na tayo. Pero kapag titingnan mo yung balat nila, mas malayong, mas maitim pa rin. Next is maliliit sa height, maliliit ang ilong, at may kulot na buhok na may mapusyaw na kulay na kung tawagin ay blandismo. So, yan yung physical features nila. So, for I believe, nakakita naman na kayo ng pangkat etniko na Aita, di ba? Kung hindi sa personal, nakakita na po tayo sa television kung ano ang kanilang mga itsura. Malay mo, meron ka palang kaklase na mamimit na ganyan, di ba? Hindi mo alam na nagmula pala siya sa pangkat ng Aita. Pero wag naman po nating agad i-judge na yung sinabi sila nagkakaroon ng discrimination, di ba? Racism, discrimination. Hindi po kinakakita kayo ng may itim, ganyan, kulot, and then maliit. Hindi ibig sabihin na Aita na siya agad. Malay mo, nasa lahi nila yun or pinaglihi lang siya, di ba? So, hindi pwedeng i-judge na, ay taka, ganun. Ay, nagmula ka sa pangkat ng mga Negrito. No, hindi po. Mas maganda kung itatanong mo kung talagang nanggaling ba siya sa pangkat ng Aita or talagang ganun lang ang physical features niya. Mas magandang magtanong kaysa mag-judge ka agad, di ba? Kaysa makasakit ng damdamin ng ibang tao, mas magandang itanong mo rin muna. Wala lang mawawala kung magtatanong po tayo, di ba? Hindi katulad ng iba na nag-judge ka agad. So, next po is nabibilang sa mga Negrito at nabuo noong panahon ng mga Kastila. So, nung panahon pa lang ng mga Kastila is meron ng mga pangkat ng Aita. Yun nga, kabilang nga sila sa mga Negrito. So, ang sari-saring pangkat ay mas kilala sa katawagang pugot o pugot. Lumalabas na ang katawagang ito sa kanila ay insulto para sa kanilang lahi. So, sa mga ibang lugar, ang tawag nila sa pangkat ng Aita is pugot, di ba? Pero sa ating mga Ilocano, sa ating mga Tagalog,
iba ang pakahulugan natin sa salitang pugot. Di ba ang kapakahulugan mo sa salitang pugot is isa siyang sabi natin multo, di ba? Pinaniniwalaan natin yan na kapag pugot ay isang uri ng anong tawag nun? Isang uri ng multo. Hindi naman pwedeng tawagin natin silang multo, di ba? Pero isa siyang elemento or engkanto na walang ulo. Di ba? Yan yung pakahulugan natin sa salitang pugot. Tayong mga pangkat na nabibilang sa Tagalog, Pangasinense, or Ilocano, ang pakahulugan natin sa pugot is ganun. Yun, lamang lupa pala. Lamang lupa na walang ulo. Yan yung pakahulugan natin sa salitang yan. Pero may ibang tao na ang tawag sa mga pangkat ng Aita is yan nga pugot, na kung saan ang katawagang ito para sa kanila ay nagiging insulto. So, next naman tayo is manggagawang kontraktual. So, sa panahon ngayon, maraming mga may trabaho, oo. Pero karamihan sa kanila is under pa rin ng kontraktual. Ibig sabihin, yung trabaho nila is panandalian lang or meron siyang, end. Ibig sabihin, hindi tuloy-tuloy yung trabaho niya. Yan yung manggagawang kontraktual na sinasabi natin na karamihan nga or sa panahon ngayon is ganyan ang estado ng trabaho. So, pag sinabi natin kontraktual, ito ay isang katayuan sa trabaho kung saan ipinagkakait ang ugnayan ng employer to employee sa pagitan ng isang manggagawa at kapitalista. So, sabi ko nga sa inyo kanina, sa manggagawang kontraktual, yan yung mga manggagawa na nawawalan ng sapat na connection sa kanilang employer kasi nga meron merong sapat na buwan lamang ng kanilang trabaho. So, depende pa yun sa employer kung marirenew siya or hindi. Sabi nga natin, depende sa performance or depende sa trabaho ng isang manggagawa. So, kontraktualisasyon ang kalagayan kung saan umiiral ang mga kontraktual at katunayay pinaparami pa nga. So, di ba, may panukala nga ang ating Pangulo ngayon, yung ENDO na sinasabi, end of contract, na kung saan aalisin na daw ang kontraktualisasyon na estado ng manggagawa dito sa ating bansa. Pero maraming umaangal dyan, particular na yung mga sa private sector. Ayaw nila na maalis yung kontraktualisasyon. Parang sa tingin nila, dapat pa rin na isulong yung kontraktualisasyon sa ngayon. Kaya nga, mas imbis na buksan na sana ito, hindi. Parang mas malalo pang rumarami. Sabi ko nga sa inyo, marami ang may trabaho ngayon, pero karamihan sa kanila ang estado is under ng kontraktual. So, ano nga ba ang mga katangian or ano ang mga definition ng manggagawang kontraktual? Number 1, mababa ang sahod or mas pababain palalo. So, unlike doon sa mga regular, pag sinabi nating manggagawang kontraktual, yung sahod po nila is hindi katulad ng mga nasa regular. Ibig sabihin, pwedeng nasa minimum wage yung sahod nila or mas mababa pa doon. Next is, natatanggalan din sila ng benepisyo. So, ibig sabihin, kapag manggagawang kontraktual ka, limited lang yung benepisyo na nakukuha mo doon sa kumpanya na pinagtatrabahoan mo kasi nga, ang estado ng work mo is contractual. Next is tanggalan ng seguridad sa trabaho. So, yun nga, after dito sa ating matagal na siguro yung 6 months, di ba? So, after ng 6 months, mawawalan ka ng security sa trabaho. Kapag hindi maganda yung performance mo, hindi na rin yung kontrata, so maghahanap na naman ng ibang trabaho. Next is, walang karapatang mag-organisa or mag-union. So, yan yung hindi sila pwedeng mag-conduct or magbuo ng isang organisasyon doon sa loob ng kumpanya kasi nga, ang estado lang nila is contractual. Yung sabihin, yung i-organize nila or sasamahan nilang union, hindi masisecure nun yung participation nila kasi nga, yun, pwede silang maalis after ng kanilang kontrata. Next is ginagamit upang magkamal ng yaman. Yes po.
yung estado ng contractual, may corruption din na nangyayari dyan. Kasi for example, yung isang kumpanya, yung manager mo, ganyan, or yung head na mismo, ang alam mong estado mo is contractual. Pero ang nilagay pala doon sa appointment mo is regular, pero hindi mo alam, 'di ba? So may nagaganap na corruption na rin doon kasi imbis na yung sahod mo is makuha mo ng tama, hindi. Ang binibigay lang sa'yo is yung sahod na alam mong sahod ng estado ng trabaho mo na contractual nga, 'di ba? So nagigets niyo yung ibig kong sabihin, yung parang yung dapat na sahod mo sana is nababawasan kasi ang alam mong estado ng trabaho mo is contractual lang. So yun yung corruption na nagaganap doon. Next is malaking banta sa kalusugan. Yes po, nagiging banta sa kalusugan ang pagiging contractual kasi bukod sa wala silang benepisyong natatanggap, kunyari hindi sila covered ng benefits ng isang company kasi nga under lang sila ng contractual. So malaking banta ito sa kalusugan nila. Paano kung nagkasakit siya? O, diba? So, wala siyang benefits na makukuha kasi nga, hindi naman ito binayaran ng kumpanya. Next din ay endo. So, yung sinasabi ko na end of contract na kapag ka natapos na yung kontrata mo, so wala kang choice kundi maghanap ulit ng ibang trabaho. So, paano kapag wala kang nahanapan agad? So, matagal. So, tatambay ka, matitenga ka kasi wala yung natapos na yung kontrata mo and then hindi ka pa nakahanap ng panibagong trabaho. Next is, so ano yung contractual sa gobyerno na tinatawag? So meron tayong dalawang uri, yung job order, JO, or contract of service, or COS. So kadalasan ay mga walang health coverage at insurance mula sa GSIS ang mga ito, sapagkat ito ay para lamang sa casual at regular na mga empleyado. So kahit nasa gobyerno ka pa nagtatrabaho, pwedeng contractual pa rin yung appointment na ibibigay sa'yo. Pwedeng JO or COS. So, ibig sabihin, yes, may trabaho ka nga, pero panandalian lamang. Hindi lamang panandalian, kundi wala ka rin makukuhang mga benepisyo katulad na lang ng mga regular na empleyado. So, mula noong rehimen ni Pangulong Noynoy Aquino hanggang sa kasalukuyang Pangulong Rodrigo Duterte, pinapalabas na ang gobyerno na ang manggagawa ay nare-regular sa mga agency pagkatapos ng 6 na buwan. So, yan yung solusyon ng gobyerno ngayon. Yung pinapalabas nila na ang isang manggagawa ay nare-regular pagkatapos ng 6 na buwan niyang pagtatrabaho. So, may mga manggagawa na oo, nagiging ganun yung status ng work nila. Pero may mga karamihan pa rin is nawawalan pa rin ng trabaho kapag katapos na yung 6 months. So, pangontra daw ito sa modus operandi na endo or yung tinatawag nating 555 na oo, pwedeng mangyari sa isang manggagawa kung maganda ang kanyang way ng pagtatrabaho, kung maganda ang kanyang performances, pero yun nga kadalasan, marami pa rin nai-endo. Mas lalo na ngayon, nagkaroon tayo ng pandemya, marami ang nawalan sa atin ng trabaho. Sino ba yung unang mawawalan? For example, i-compare na lang natin magagawang contractual and then magagawang regular. Sa panahon ng pandemya, sino bang unang mawawalan ng trabaho sa kanila? Di ba yung contractual? So, yan yung contractual sa gobyerno na tinatawag po natin. Next is, ano nga ba ang kaibahan ng manggagawang contractual at regular? So, kung titignan natin mabuti, malaki din talaga ang pagkakaiba kapag ikaw ay na-regular na doon sa ang appointment mo is contractual pa rin. So, may malaking kaibahan yan. Although sinasabi ng iba na halos same lang din naman. Parang yung benefits lang ang pinagkaiba. Pero may malaking kaibahan pa rin yan kapag naranasan mo ng maging contractual and then mararanasan mong maging regular. So, pag sa regular, meron tayong tinatawag na labor standards.
nakukuha nila yan or nakakamit nila yan. Minimum na sahod, 8 oras na pagtatrabaho. And then, sa 8 oras na pagtatrabaho nila, bayad na yun. So, kapag ka nag-overtime, meron pa silang overtime pay, meron silang 13-month pay, meron pa silang holiday pay, rest day, at benepisyo mula sa mga union na kanilang pwedeng samahan. So, yun yung mga nakukuha ng isang regular na manggagawa. Kapag kasi sinabi naman natin contractual, so ito yung ilang buwan lang ang trabaho. Unlike doon sa regular na pwedeng pang lifetime work na niya. So, nawawalan ng hanap buhay kapag ka-endo na. Next, kakarampot lang ang sweldo. Next, walang benepisyo o kakaunting benepisyong pangkalusugan. Kasi meron din naman yung mga private sectors na kung saan kumukuha sila ng mga manggagawang contractual pero nabibigyan pa rin ng health benefits. Ibig sabihin, pwede silang mabigyan ng benepisyo sa PhilHealth, ganyan, sa SSS, ibinabawas yun sa sahod nila. Pero yun nga, yung mga benefits na dapat na nakukuha ng isang trabahador is hindi rin talaga nila nakukuha kasi nga under sila ng contractual. Next, ano ang solusyon ng gobyerno dito? So yun nga, number 1, sabi ko sa inyo, alisin ang endo na titingnan natin ngayon is hindi pa talaga siya tuluyang naalis. Kahit na may panukala na ang ating kasalukuyang presidente, hindi, meron pa ring endo na meron pa ring endo sa kasalukuyang kinakaharap ng mga manggagawa ngayon. Next is lakas ng paggawa. Yes, dapat maging solusyon din yan ng government natin. Pagbubukas ng maraming oportunidad. Oo, maraming mga nagbubukas na opportunity. Sabi nga nila, di ba, maraming job vacancies yan. Maraming mga bakante na trabaho na pwedeng i-offer sa Filipino, pero yun nga, nagkakaroon din ng hindrance doon sa educational background. Kasi minsan, kahit na maraming mga oportunidad or maraming mga trabaho na pwedeng pasukan ng isang simpleng mamamayang Pilipino, kung titignan yung papasukan niyang kumpanya or trabaho is tinitignan ng educational background, yun, parang nagkakaroon pa rin ng hindrance doon kasi once na nakita nila na hindi siya nakapagtapos kahit sekundarya man lang ganun, parang malabong magkaroon siya or makuha niya yung trabaho. Kaya nga kahit sabihin nating marami ang trabaho na offered dito sa sarili nating bansa, mas marami pa rin yung gugustuhin na mangibang bansa kasi yun nga, at least doon kahit na nakapagtapos ka ng secondary ganun, pwede, may makukuha silang trabaho. At hindi lang yun, mas malaki pa yung kikitain nila. Pero yun nga, sinusugal din naman nila yung kanilang sariling buhay. So, sana kahit na maraming oportunidad, kahit na maraming job vacancies, tignan din nila kung kaya ba talaga ng isang aplikante yung trabahong ino-offer. Hindi yung tinitingnan lang kung ano yung natapos, di ba? Makikita mo naman kung fit siya doon sa work, kung hindi naman pang professional yung work, pwede niyang i-hire, di ba? So, kung ang hinahanap naman nila is yung pang professional, dito tumingin sila ng mga aplikante na talagang nakapagtapos. So, next is pagbabalangkas ng Manila rate at provincial rate. So, yan yung dapat isulong ng gobyerno, di ba? Dapat meron na tayong iisang rate ng minimum wage, di ba? Kaya nga maraming tao sa Manila. Kaya nga maraming nakikipagsapalaran sa Manila kasi mataas ang pasahod nila doon. Unlike dito sa probinsya na makikita rin talaga natin yung difference ng sahod ng wage or yung minimum wage doon. So, dapat sana maisulong yung pagbabalangkas ng Manila rate and then provincial rate. Parang wala na dapat gap kung ano yung minimum wage doon sa isang lugar, yun na yung minimum wage doon sa the rest ng lugar ng isang bansa. So, may pangungusap nga doon sa inyong module na kung saan kulang at hindi kailanman sasapat ang sweldo. So, bakit nasabi yun? Bakit nailagay yun sa inyong mga module? So, balangkasin po natin. So, ang isang empleyado na may minimum wage earner sa kasalukuyang salary rate
para sa NCR ngayon is 492 pesos. So, yan yung minimum na sahod ngayon sa NCR. Sa NCR yan So, paano pa sa mga iba't ibang probinsya, di ba? So, sa ibang probinsya, may sarili din silang rate. So, i-divide natin yan sa average ng 5 miyembro ng pamilya. So, merong nanay, tatay, and then 3 anak. So, kapag hatiin natin yan, yung 492 magiging 98. So, yung 98, hatiin mo ulit yan sa 4 na kainan. So, meron tayong agahan, tanghalian, and then merienda, di ba? Kahit mahirap ang buhay, kailangan natin magmerienda. And then, hapunan. So, yung 98 magiging 24 na yan. O, hindi pa nabawas dyan ang tax, SSS, PhilHealth, at iba pang benepisyo. So, si Juan ngayon na may sahod na 492 sa isang araw, sa tingin ninyo, sasapat ba yan sa 5 miyembro ng pamilya? Siguro kung mag-isa ka lang, kung single ka lang, na ganyan ang sahod mo sa isang araw, pwede, masusuportahan mo yung sarili mo. Pero kung ikaw na may pamilya na at may 4 na miyembro ng pamilya, hindi at kulang at hindi kailanman sasapat ang sweldo. So, kaya nga marami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa para lang mabuhay yung mga pamilya nila dito kasi hindi sapat yung sahod na nakukuha nila dito kahit na parang tayo ngang mga Pilipino, di ba? Kahit trabaho ka ng trabaho, kahit hindi ka nawawalan ng trabaho, pero parang hindi mo nararamdaman yung ginhawa, di ba? Kahit may trabaho ka na, wala pa ring ginhawang nangyayari kasi yun nga, ang daming pinagkakagastusan, yung sahod niya is hindi sapat, and then ang daming pang nababawas doon. So, yan yung pahayag ng kulang at hindi kailanman sasapat ang sweldo ng isang manggagawang Pilipino, mas lalo na kung siya ay nasa kontraktual na manggagawa. So, next po is magsasaka. So, pag-usapan naman natin yung magsasaka. Ang magsasaka o magbubukid ay isang taong nagtatanim at nagpapatubo ng mga pananim at nag-aalaga ng mga hayop. So, nabubuhay sa mga pananim bilang pagkain nila sa pang-araw-araw. Isa rin itong hanap buhay para sa mga tao magbuhat o magsimula o magkaroon ng kabihasnan. So, yung pagsasaka, yan yung pinakaunang pinagkakakitaan at pinagkukunan ng pagkain ng isang simpleng mamamayan. Diba? Sa pagtatanim lang ng iba't ibang klase ng pananim, sa pag-aalaga ng iba't ibang klase ng hayop, nagagawa niyang mabuhay at mag-survive sa isang taon, sa maraming taon, kasi kung hindi siya nawawala ng pananim at marami yung production ng hayop na inaalagaan niya, hindi lang nagiging hanap buhay niya, kundi yan din yung bumubuhay sa pamilya na meron siya. So, yung pananim ng isang magsasaka, yan yung pwedeng pagkain nila sa pang-araw-araw, and then pwede nga rin nilang ibenta para mapagkakitaan pa. So, yung pagsasaka, yan na yung unang trabaho na pinakamadaling paraan na gawin ng isang tao magmula nung nagkaroon ng kabihasnan. Di ba? Yun nga yung una nating natutunan noon kapag sa araling panlipunan natin. Di ba? Yan yung unang way ng pagtatrabaho or way ng pag-survive ng isang tao. Magtanim ka ng kabubuhay mo, magtanim ka ng pagkukuhanan mo ng pagkain sa araw-araw. So, next, ano nga ba yung mga problemang kinakaharap ng mga magsasaka sa ngayon? So, number 1 dyan is yung mababang presyo ng palay. So, imagine, 17 pesos lang kada kilo ang palay kung bibilihin nila sa isang magsasaka. Pero sa ibang lugar, pumapatak pa yan ng 6 to 10 pesos ng kada kilo, di ba? Mataas ay, ang tawag nito, may mga ibang lugar na 17 pesos siyang binibenta kada kilo, pero meron ding mga ibang provinces na naibenta lang ito sa 6 hanggang 10 piso kada kilo. So, yan yung pinakaunang problema na kinakaharap ngayon ng mga magsasaka, di ba? Na ibebenta nila ito sa mababang
presyo kada kilo, pero kapag ka ibebenta na nila yung palay from palay to bigas, kapag ka binibenta na yung bigas sa palengke, bakit ang mahal-mahal, di ba? Ang mahal ng 1 kilo. Kung hindi ka kung walang NFA, mapipilitan tayong bilhin yung mga commercial rice, di ba? Commercial rice, 40, 43, 45, meron pang umabot na ng 50 plus, di ba? Samantalang nabibili lang naman nila ito sa mga magsasaka ng 17 pesos lamang, di ba? So, parang, ba't ang laki? Ba't ang laki ng kapag ka nasa palengke na siya? Ang laki na ng benta ng mga rice retailer. Anong nangyayari? So, yun yung unang problema na kinakaharap ng mga magsasaka. Next is kakulangan sa patubig or shortage ng tubig. Mababa ang antas ng tubig sa mga ilog at irrigation system. So, yun nga sabi ko, kapag ka buwan ng summer, buwan ng tagtuyot, nagkakaroon ng kakulangan sa pagtubig kasi nga hindi masyadong maulan. Pero kapag ka maulan naman or may bagyo, nasasalanta rin naman yung mga pananim nila, no? Kung saan nagiging sayang ito, mas lalo na kapag ka, yung palayan is naging tubig, di ba? Marami tayong nakikitang ganyang balita kapag katapos ng bagyo. So, minsan, hindi lang kakulangan sa tubig, nagkakaroon din ng sobrang supply ng tubig kapag ka merong unos or merong bagyong dumarating. Pero talagang ang mas marami kasi yung dry season natin kaysa sa wet season. So, yung kakulangan sa tubig, nasusolusyonan lang din yan kapag ka nagkakaroon tayo ng irrigation system, yung sapat na tubig na dumadaloy sa mga irigasyon. Pero hindi rin kapag kulang na, hindi na talaga sapat, yun nga ang gumagawa na ng paraan mismo is yung mga magsasaka. Next is lupang sakahan. So yes po, kapag kayong isang magsasaka is wala siyang sariling lupa, nagkakaroon ng malaking problema doon. Kasi kapag panahon na ng anihan, imbis na yung kikitahin nila sa anihan is sa magsasaka lang, hindi, nadi-divide pa yan. Nagkakaroon pa dyan ng hati yung may-ari ng lupa na kanilang pinagsasakahan. Next is pagsubok ng kalikasan. So sabi ko nga kanina, kapag mainit ang panahon, kapag may bagyo, nagiging problema rin yan na pwedeng kaharapin ng mga magsasaka. Kasi doon sa dalawang nabanggit na it's either tagtuyot or it's either tag-ulan, nasasayang yung mga pananim po nila dyan, di ba? Sa tagtuyot, dry yung lupa. Kapag hindi sapat yung pananim, anong nangyayari, di ba? Hindi maganda yung tubo. So, nasasayang. And then, ganun din sa tag-ulan, mas nasasayang pa kasi meron na yung mga pwede nang malapit ng anihin, tas biglang nagkaroon ng bagyo, biglang nagpalabas ng tubig ang dam. So, yung iba, nagiging ilog pa yung palayan. So, sayang, di ba? Kapag hindi nila iyon naani agad, or bago dumating yung bagyo, hindi nila naani, nasasayang talaga yung effort nila doon sa pagtatanim ng mga palay. Or hindi lang palay, kundi iba't ibang klase pa ng pananim. Next is, yan yung, sa pagsubok ng kalikasan, yan yung pagsubok ng, yan yung problema ng mga magsasaka na hindi pwedeng pigilan. Ibig sabihin, natural disaster kasi hindi nila alam kung kailan mangyayari at kung kailan darating. Next is, pagsasawalang bahala sa sektor ng agrikultura, particular na sa mga pagsasaka. So, nagkakaroon ng pagsasawalang bahala ngayon sa sektor ng agrikultura sa ating gobyerno. Kasi, di ba, particular na sa mga pagsasaka. So, maraming mga problema na na-arise or mga issues ng problema ng mga magsasaka na hindi naman nasusolusyonan talaga ng gobyerno. Parang puro na lang sila pangako. Pero at the end of the day, wala rin namang napupuntahan. Puro na lang pangako, puro na lang salita. So, si Juan ngayon na magsasaka, kawawa. Kasi, parang yung mga problema na idinadaig nila sa government is parang hindi kailanman nabibigyan ng solusyon. Next, tarification law. So, yan yung isa rin sa problemang kinakaharap ng mga magsasaka. Yung tarification law na tinatawag na kailan lang is mainit-init pang pinag-uusapan. So, ano nga ba yung
Tarification Law. Ano ang katotohanan sa Rice Tarification Law or RTL? Ang RTL ang pagmumulan ng pondo para sa ating mga magsasaka. Mahigit na 10 bilyong piso ang inaasahang malilikom na pondo mula sa RTL. Ito ay mapupunta sa RCEF na pupondohan ang mga sumusunod. Diba? So, ang alam kasi natin sa Rice Tarification Law, parang yan yung nagbibigay ng pasakit sa mga lokal na magsasaka. Yan yung negatibong issue patungkol dyan sa RTL. Pero hindi. Ayon sa nabasa kong ulat or ayon sa nabasa kong journal na nandyan nga, na nailagay ko dyan sa PowerPoint presentation is hindi naman pala ganun ka negatibo ang epekto ng RTL sa mga magsasaka, kundi taliwas siya doon sa mga kumalat na issue tungkol sa RTF law na kesyo papahirapan daw yung magsasaka, na ititigil na daw ang pagtatanim ng palay dahil diyan, na mas malulubog sa kahirapan ang mga magsasaka. Hindi, parang taliwas siya doon sa talagang vision or layunin ng RTL sa Pilipinas, particular na sa mga magsasaka. So, yung RTL kasi, parang dyan sila kukuha ng pondo na kung saan pwede nilang pondohan yung mga sumusunod. So, doon sa 10 bilyong piso, so 50% dyan ay para sa mga magsasaka at kooperatibo at sa modernisasyon ng kagamitang pansaka. So, ibig sabihin, hindi lang government ang makikinabang dyan. Malaki rin ang pakikinabangan ng mga mismong magsasaka. So, imagine, 50% is mapupunta sa kanila. And then, next is 30% para sa pagdevelop, pagpalawig, at pagsulong sa mga lokal na palay. So, sa RTL din kasi is parang hinahadlangan nito ang pag-export ng mga product natin dito sa Pilipinas sa ibang bansa. Bakit? Para nga matuto tayong mga Pilipino na tangkilikin yung lokal na produkto natin. Ganyan, isang goal yan ng Rice Tarification Law, di ba? Bakit ka pa bibili ng bigas sa ibang bansa kung meron namang production ng bigas dito mismo sa ating bansa? So, yan din yung isang goal ng Tarification Law kung saan ititigil ang pag-export sa mga lokal na produkto natin, kundi tayo mismo ang kumonsumo dapat nito. Next is 10% para sa land bank upang maging pondo para sa pautang sa mga magsasaka. So, yun din po. So, sa mga magsasaka na nahihirapan or kailangan ng kapital sa kanilang lupang sakahan, yan. Yung 10% ay mapupunta sa land bank kung saan pwede po itong ipautang doon sa mga magsasaka. Next is 10% din para sa mga organisasyon tulad ng TESDA, PhilMec, PhilRice at Agricultural Training Institute na magbibigay ng kaukulang pagsasanay para sa ating mga magsasaka upang maging mas epektibo ang kanilang mga pamamaraang ginagamit sa pagsasaka. So, meron din siyang mga private sectors na pupuntahan kung saan makakatulong ito sa mga magsasaka natin, hindi lang sa mga magsasaka ngayon, kundi sa mga future na magiging magsasaka po natin, di ba? Next is, ano yung proteksyon or ano yung makukuhang proteksyon para sa mga magsasakang Pilipino? So, isang kabalintuanan ang lahat ng mga kritiko sa Rice Tarification Law ay nagpupumilit na masama ang batas para sa ating mga magsasaka. Sa katunayan, wala nang mas lalayo pa sa katotohanan. So, yun nga sinasabi ko sa inyo, dahil sa naglapasang mga negatibong epekto na, parang tayong mga Pilipino, yung negative na epekto na lang ng RTL ang nakikita natin. Pero hindi natin nalalaman yung talagang goal nito. Tulad nga lang sinabi ko sa inyo kanina, hindi lang gobyerno ang makikinabang nun, kundi yung mga mismong magsasakang Pilipino ang makikinabang dyan sa batas na yan. Na yun nga, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan dahil sa mga negatibong issue na lumabas patungkol na dito. Next is, ang RTL ay para sa ikauunlad ng industriya ng pagsasaka ng Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. So, covered niyan lahat ng mga magsasaka dito sa Pilipinas. Hindi lang sa
NCR, hindi lang sa Luzon, kundi sa buong parte ng bansa natin. Next is, gawin natin ang parte natin para magkatotoo ang pagbabago. So, magsimula tayo sa pagpigil sa pagpapalaganap ng maling impormasyon. Pag-usapan at intindihin ang issue bago magpasya. And then, tigilan na ang pagpapadala sa mga fake news. So, yun nga, dahil sa mga fake news tungkol doon sa RTL, ang karamihan sa ating mga Pilipino is naging hindi maganda yung paningin natin diyan sa batas na isinulong nila. Kasi nga yun, ang pinaniwalaan natin is yung negatibong epekto agad. Parang hindi natin kahit ako rin naman noon, parang ang sama ng tingin ko diyan sa RTL. Pero kung pag-aaralan nating mabuti, kung titignan mong mabuti, aalamin mong mabuti kung para kanino ba at kung ano talaga ang may tutulong ng batas na yan sa mga magsasakang Pilipino, ay maiintindihan po natin na ay kaya pala ginawa yung law na yon para maprotektahan, hindi lang maprotektahan ang gobyerno, kundi ang magsasakang Pilipino na rin. So, mabuhay ang sektor ng pagsasaka at mga magsasaka sa Pilipinas. So, be thankful po sa mga magsasaka natin, mga magsasakang Pilipino natin. Kasi kung hindi dahil sa kanila, wala tayong kakaining bigas. Diba? So, tayo pa namang mga Pilipino is we are all known to be rice eaters. Ibig sabihin, sa isang buong araw, parang hindi kompleto ang araw mo kapag hindi nakakain ng bigas. Diba? Hindi lang 2 times a day kung kumain tayo ng bigas. Madalas, 3 to 4 times a day kung kumain tayo ng bigas, di ba? So, isipin mo na lang kung gaano ka-importante ang bigas sa buhay mo or sa isang bansa, ganon din ka-importante ang mga magsasaka na nagtatanim ng mapagkukuhanan ng bigas. Hindi lang po bigas, kundi iba't ibang klase ng pwedeng kainin ng isang sambayanang Pilipino. Diba? So, be thankful na meron tayong mga magsasakang Pilipino. Imbis na tuligsain or magkaroon tayo ng mga negatibong paningin about dyan, dapat tinitignan na din natin kung paano nito protektahan at kung paano nito matutulungan ang mga magsasakang Pilipino. So, yun lamang po, yun yung tungkol sa kabuuan ng Module 6 na tumatalakay sa agrikultura, sa katutubong pangkat, sa manggagawang kontraktual at regular, and then yung last nga is magsasaka. So, magandang araw po para sa ating lahat, and then muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.